So, etong pag-uusapan naman natin yung ano bang susunod natin pwedeng pag-usapan dyan? Just recently kasi medyo isa pang nakakabiglang balita, di ba, sa industry, sa entertainment industry. Yung pagpanaw nung isa sa magaling na komedyante na si Chocolate. Oo. Medyo biglaan di ba? Tsaka nangyari yun during sa event sa Abra, out-of-town event. Habang nagshow siya. After, kita natin sa mga lumabas na video nung show sa Abra, kita mo naman yung performance na medyo... Iba na yung timpla niya, no? Iba yung timpla niya, iba yung aura niya na parang may dinadamdam na nga may nararamdaman na ba? May nararamdaman, oo. So, and then after ng performance niya... Actually, hininto Hininto ba? Hininto. Or nagpa-thank you siya, lumabas siya? Parang hininto ata. Kasi yung nangyari na yan, magkasama kami ni James niya, ni Moy. Nag-post si Ines Veneracion. Okay. Nakita namin, nabi ni James, 8 minutes ago. Oo. Tapos, tinawagan niya ngayon si Ines. Parang Saturday night yata nangyari yan. Linggo, utol. Saturday night. Sabado. Okay. Tapos, nung nangyari yun, tinawagan niya si Ines, kinonfirm nga. Yeah. Tapos, tinawagan naman ni Boy 2, magkakasama kami nun, tinawagan naman niya si JM, Di Guzman. Si JM. Kasi kasama niya dun sa event, sa Abra. Si JM, si Pops Fernandez, The One, Simbanda, plus Showtime Dancers yata andun. Oo, yun. Raisa Senon. Yun nga raw, talagang iba na raw yung timpla. Oo. Kasi hindi daw ganun, according to JM, kala niya pagod lang. Na parang, kasi knowing Chocolate nga daw, makulit yan. Yun daw parang, andun lang, tahimik. So naisip niya parang pagod nga lang. Dahil layo din ang binahe nila. So according to news nga, parang before yata mag-perform, parang may nararamdaman na daw. Oo, so being a professional entertainer, miski may nararamdaman siguro, sumampa pa rin siya. Dahil gano'n siya ka-professional. Tsaka, kumbaga, hindi siya nagpatinag dun sa nararamdaman. Tsaka ang daming tao Ayun yung parang, parang annual fest ng Abra na pinakamalaki. Kaya ang daming tao. Every March talaga yan, parang first week of March, gano'n, nangyayari yan. So yun, he tried his best pa rin para ma-entertain yung tao, miski may nararamdaman Ganun siya ka-professional, di ba? Ganun ka-professional. Hindi yung tipong may nararamdaman ng gano'n, ayoko na mag-show, ayoko na syempre. Yung pagiging artist talaga, nasa puso niya talaga, di ba? Nasa puso, iniisip niya pa rin yung kapakanan siguro ng mga audience. Na wag mabitin sa performance niya. Oo. Dahil alam na nandun siya. Oo. Tinuloy pa rin niya. Kaya lang, yun lang ang nangyari sa kanya. Oo. Yun nga, katulad yun sa nabasa ko ng isang article na sabi ng isang doktor na nakapanood ng performance ni Chocolate during that time, kung yung after daw ng first song ni Chocolate, kung huminto na daw sana, baka nakasurvive pa, nadala sa ospital, and then nakasurvive pa. Pero yung tumagal pa yung skit niya ng papatawa siya ng 20 to 25 minutes, plus may kanta pa, plus yung laki ng stage, palakad-lakad, tapos yung baba sa hagdan, punta sa kabilang stage, yun, nakadagdag na daw yun. Nung bigat ng nararamdaman niya. Kasi napapansin natin sa video na yon, hinihingal na siya. Yung paglakad-lakad ba niya doon sa so malawak yung stage. Actually, bumaba pa siya sa tao. Oo. So sabi ng doktor, baka nakakaranas na daw yun nung time na yun, parang inaatake na sa puso. Yung ganung yung stage na yun. Oo. Yung kinakapos na siya ng hininga. Oo. Makikita-kita doon sa doon sa performance niya Oo. Tsaka yung lakad niya parang kaya nga, di ba, nagsasabi na siya, hinihingal na ako, tapos humihingi siya ng tubig, inom siya, in the middle ng performance. Iba na yung, hininga niya. Pero, yung pa nga,
tinuloy niya pa rin just to entertain the people. Doon mo makikita talaga yung commitment niya tsaka yung pagiging professional niya, di ba? Na talagang yan, sa panahon ngayon, dapat talagang gawin ng bawat artist. At bihira na talaga yung gumagawa ng ngayon. Iba kasi, yung pagiging professional. Primadonna, kung ano man. Yung iba kasi, makaramdam na ng konting sakit, pero hindi naman yung talaga serious. Parang, kung ano nung dahilan ng... Diba? Pero ito, very serious yung naramdaman, pero kita mo tinuloy pa rin niya. Tinuloy niya pa rin, tinapos pa rin yung performance niya. Diba? So, ibig sabihin talagang si Chocolate talaga isa sa pinaka matatawag natin na isang mabuting halimbawa sa industriya. Role model, di ba? Na as entertainer, di ba? Pero hindi naman natin sinasabi sa mga artista, kung kahit may nararamdaman kayo, mag-perform kayo. Hindi naman ganon. Di ba? Kumbaga, siya rin siguro talaga, hindi niya ininda. Pero siyempre tayo as a performer, nasa industriya tayo, karapatan pa rin naman natin yung kalusugan natin. Yun nga. Oo, tama yun. So, ano yung parang maire-recommend mo sa mga organizer ng bawat event na para siguro maiwasan yung mga ganitong insidente, oo. Ano yung parang maire-recommend mo sa mga bawat producer or organizer na kumukuha sa mga artists? Dapat, yun nga. Dapat, sa seryosong bagay, dapat may insurance siguro. Lalo na kung out of town? Oo, dapat. Kasi siyempre, alam mo yung kung ano yung pwedeng anumang oras na mangyari. Oo. Siguro yun dapat total naman, ang mga artist sa gobyerno, nagbabayad ng tama dahil sa BIR. Di ba? O, di pumarehas naman ngayon ng sistema na yung mga yung mga producer naman, yung mga organizer, o kung ano mga network yan, di ba? Magbigay sila ng insurance sa mga artist. So, syempre, hindi mo rin alam, bumabiyahe yan . Well, I think yung network naman, yung ibang network, pagka ganyan mga out of town events or out of the country, or basta event, nagbibigay naman sila ng waiver or insurance sa mga artists, and kung sino man kasama, na bawa PA, binibigyan nila yan. Pero ako, siguro maire-recommend ko rin sa mga producer ng event or organizer, siguro, since sa area naman na yan, di ba may mga naka-standby na medics or Red Cross, siguro, before event or before sumampa ang artist, siguro, i-check nila. Baka mas magandang kunan nila ng blood pressure i-check muna. Oo, 'di ba? Kung ready to go. Diba? Maaari, oo. 'Di ba? Mas maganda 'yon. Tama. Oo, kasi parang just to be sure lang, 'di ba? Na magampanan yung yung trabaho nila. Tama rin naman 'yon. Kasi hindi natin maiiwasan talaga yung mga ganyang pangyayari na after magandang diba? Magandang sitwasyon yun. Oo. Tsaka hindi lang yung mga ibang artista din. Sana yung lahat. Kay maliit, kay malaki sa industriya. Pantay-pantay. Para ma-maximize na rin yung kasi lagi naman may standby medics dyan di ba? Oo, totoo. Oo. So yun yung mga blood pressure, kunan na lang, maitanong kung okay ka ba before ka sumampa. Kasi hindi may iwasan talaga. Kasi yung ibang mga artist kasi puyat, di ba? Or may dinadamdam. Yun. Tama. Kumbaga, ganun din dapat proteksyonan yung mga artist. Oo. Yung sa mga ganung klase ng bagay. Kumbaga, isa sa magandang example to, na katulad nga na sinabi ko, na hindi naman talaga dapat din kahit sabi mo may nararamdaman ka na ituloy mo. Kasi si Chocolate siguro, ang ginawa niya talaga, pinanindigan niya talaga na kakayanin ko to. Wala to. Yun ang isip Wala to. Ano lang to? Hilo lang to. Ano lang to? Pagod lang ako. Makukuha siguro sa tubig. Tubig. Oo. Hindi. Yun na pala yung Siguro first time na nangyari sa kanya yan. Baka. Or dahil kung nangyari na sa kanya kung dati pa, yung awareness niya nandun na Di ba parang, kahit ako naman nangyari na sa akin, puta, ito yung nangyari sa akin nung dati Oo. Talagang kakausapin ko na talaga. Out na muna ako talagang Parang second stroke ko na to kung sakali. Or siguro baka kung may yung ibang artist siguro kung nakakaramdam ng ganyan, baka siguro nahihiya na lang sila magsabi ng ganun, baka isipin ng mga producer baka pero dapat hindi gano'n kasi dapat maging honest. Tsaka meron naman may doktor naman na magpapatunay. Tama. Oo. Kung nagsisinungaling ka, nagtitrip ka lang Oo. Demanda mo yung as a producer, demanda mo yung artist na gagago na Kung simpleng sakit lang ng kuko yan, tapos sasabihin mo, hindi ka di ba?
Ayoko mag-show, may ingrown ako. Oo nga eh. Ayaw mag-show, may dry skin ako nakatusok. Dry skin. Dry skin. Diba? Walagya. So yun lang. So kay Chocolate talaga, saludo. Nakakalungkot lang, mababaltaan natin na may isang magaling na entertainer na ganyan nangyari. Pero, isa na siyang kasama ng ating Panginoon sa langit. Yun. Isa na siya ron. Yan, on March 9 pala siya namatay. Bata pa parang 46, 47 years old lang yata si Chocolate, di ba? Ayun, so anong ating So mga kakantuhan, again, please don't forget to click and subscribe to Homeworks Music Channel para sa mga contents ng Usapang Kanto, episode, yung mga past episodes at sa episode na ito. Yes. Mga clips namin and other contents of Homeworks Music. So sa susunod na pagkikita-kita ulit, dito Ako si Bendera syempre, and of course kasama ko si PMAC dito sa Usapang Kanto.